In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special donations, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito naman po inyong ang ating programa sa TV Apolya.Argumento Morning Edition po natin. Ito po yung lingkod at kapatid sa Pananampalatayang Katolika, Sir R.J. Seno. Samahan niyo po ako sa mikling oras, mikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong Pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong dalawang main YouTube channels, ang atin pong R.J. Seno II TV, and at the same time itong The Lay Catholic Apologist International official po natin na channel. So, hindi pa po nakapag-follow sa ating mga pages, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Roland Seno II TV Apolya.Argumento, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Seno II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po mga sir, mga ma'am, lalo na po sa mga Katolikong always pong tumutulong at sumusuporta sa programa po natin. Maraming salamat po. Dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, dito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo. Bakit po? Kasi kung wala po yung tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, wala po ito sa social media po ngayon. So sa gusto po tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po natin mga account numbers, na nandyan po yung mga screenshot, tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po. And announcement po muna, this coming last Friday, Saturday, and Sunday of September. So, mangyayari po yung natin mga sir. Mangyayari po yung LCA pre-membership seminar po natin mga sir, ha? Tika muna. Okay, meron po itong reaction ngayon eh. Okay, LCA pre-membership seminar this coming ano ba ito? Itong September, last Friday, Saturday, and the Sunday. And also, ngayon, bali, until 10:50 lang po muna po tayo. Eh, bakit po? Kasi, yun, meron po tayong susunduin eh. Yung bugoy po natin. And parang mataas po yung presentation po natin concerning sa re-reaction po natin na video po ngayon. So, I think mga 10:50. So, yun. Pupunta po ako sa school para sunduin si junior apologist po natin. Okay. So, yan po mga sir. Si Sir Abdul Delfin, yes sir, good morning. Maayong buntag. Sir Ray and Ma'am Sheng, maayong buntag. Discussion ninyo ni Kugtas bayan sa gagday. Mao ba sir Ray? Sige sir, padayon. Sir Yapo Cabanes, good morning sir sa imong pamilya. Okay, sige po. Dediretso na po natin, pagre-reaction po natin. Actually, bali 5 minutes po ito eh. And at the same time, punto por punto lang po yung yung argumentong ibibigay po natin sa re-reactionan po natin na video. Okay, so ang title po natin, huwag daw gamitin ang rosaryo sa pagdarasal. Sige po, bigyan po natin ng reaksyon. Rosaryo to kapag magdarasal ka. Ay, teka, earphone pala to. Sorry. Ano nga ba yung dahilan kung bakit hindi tayo dapat gumamit ng... Sabi po nila, wag daw pong gumamit ng rosaryo pag magdarasal. Normal naman po yan sa kanila o sa inyo. Bakit po? Kasi hindi naman po kayong kumikilala. Hindi naman po kayo kumikilala sa ina ng ating Panginoong Jesucristo at hindi nyo naman po sinusunod. Yung nakasulat sa banal na kasulatan na sinabi ng mahal na Birhen, from now on, all generation shall call me blessed. So, ibig sabihin, hindi ka po kasali sa kanyang generation. So, kaya nga po, hindi po kayo magro-rosaryo. Yan po. Sir Protestanting Loko-Loko, yes sir, good morning. Rosary kapag tayo ay magdarasal. Lalong-lalo na kung ikaw isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. So, saan po ba mabasa po sa Biblia na dapat galing sa Biblia yung pananampalataya natin? Imbentong Protestante po yan eh. Wala pong katuruan ang mga apostol, wala pong katuruan ng Panginoong Jesucristo na dapat kung mananampalataya ka or naniniwala ka
sumasampalataya ka sa itinuro ng Panginoon sa Kristo, dapat maniwala ka sa Biblia. Wala po yun sa banal na kasulatan eh. Kami mga Katoliko, naniniwala po kami dahil po yan sa turo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Yung inventong turo po ninyo, galing po kay Martin Luther eh. So, ibig sabihin, yung mga katuruan po ninyo na dapat lahat ng mga sinasabi natin nakasulat sa Biblia, yan po yung galing kay Martin Luther. Hindi po yan galing sa Panginoong Jesucristo. Unang dahilan po sapagkat ang rosary ay hindi po matatagpuan sa Biblia. Wala po. So, ibig po sabihin, kapag hindi daw po matatagpuan yung word rosary, ibig sabihin, huwag daw po paniwalaan. Mismo nga yung term na Biblia, hindi rin po matatagpuan sa banal na kasulatan eh. So, ibig sabihin, palpak yung paniniwala po ninyo sa Biblia. Di ba? So, ang dami-dami po mga bagay o mga termino na hindi po nakasulat sa Biblia, pero pinaniwalaan na katotohanan. Same din po sa Santo Rosario. Ang word na rosary, late na po siyang dumating, pero yung pagdarasal, yung pagbanggit sa mga dasal na nasa Santo Rosario, nandyan po yan sa Biblia. Problema po itong mga taong ito, iniwan po nila Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala naman po silang alam tungkol sa pananampalatayang Katolika. Ayun, ito yung resulta. Aatakihin ang pananampalatayang Katolika. Sir Ronald Escalera, sir, good morning. And thank you po, sir, sa always po yung tulong sa program natin. Maraming salamat. Sige, continue po natin. Tayo mababasang salitang rosaryo. And at this bakit po ba? May mabasa ka ba sa Biblia? Sa loob ng Biblia na Biblia? Wala din po eh. Pero bakit pinaniniwalaan po ninyo? So ang stand nila, kapag hindi daw po mabasa letra por letra sa loob ng Biblia, so huwag paniwalaan. Bakit sila naniniwala sa Biblia? Na wala din po yan sa loob ng Biblia eh. Yung word na Biblia eh. Diba? Talagang itong mga taong ito, pag pananampalatayang Katolika, gumagawa ng kabulastugan ang mga argumento. So kung dapat kung talagang titindig po sila sa pananampalataya po nila, kapag hindi mabasa letra por letra, ay wag po nilang paniwalaan, including na po yung dinadala po nilang Biblia. Wala po yan sa Biblia eh. May itinuro ba ang mga apostol na maniwala kayo sa Biblia? Wala. Again pero bakit ang mga Katoliko naniniwala sa Biblia? Bakit? Kasi turo po yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kahit hindi po mabasa sa Biblia, letra por letra. Same time po, hindi po ito ginamit ng mga mananampalataya, mga propeta, mga man of God. Sino pong may sabi po sa inyo hindi po gumamit ang mga apostol po noon? Hindi lang po letra por letra ang babasang rosaryo, pero ang mga dasal po nila ay nandyan po sabi. Kaya nga po nasulat, di ba? And number 2, may mabasa ka rin po ba na ginamit din po ng mga apostol? Ang word na Biblia o meron silang bit-bit na Biblia while nagtuturo po sila? Wala po eh. So parang kinokontra mo yung sarili po ninyo. Para patindigan lang po ninyo yung kabakakan ninyo or kasinungalingan po ninyo. Even si Jesus Christ ay never pong gumamit ng rosary. Bakit naman po gagamit ang Panginoong Jesucristo ng rosary na siya po yung dinadasalan sa panahon ng Santo Rosario? Bakit kami mga Katoliko po kasi, po kami, Christ-centered po kami through Mary. Bakit kasi hindi po pwedeng ipaghiwalay ang Kristo at ang Maria. And same din po sa banal na kasulatan, hindi po magkahiwalay. Kaya nga po naisulat po ang mahal na Birhen ang kasaysayan niya kanyang pagdadalang tao. Bakit po? Kasi hindi po pwedeng ipaghiwalay ang Kristo at ang mahal na Birheng Maria. Yung problema sa inyo, yung Kristo ninyo, parang anak na galing sa biyak na kawayan. Hindi po galing sa isang babae na sinabi ng banal na kasulatan na birhen. At itong babaeng ito, sabi ni Santa Elizabeth, St. Luke chapter 1 verse 43, Mother of my Lord or Mother of God. Yung panahon po niya. So kung wala ito sa Biblia at hindi naman inutos ito ng Panginoong Diyos, meron ka bang mabasa sa Biblia? May inutos ang Panginoong Jesucristo na magbasa kayo ng Biblia? Wala din po eh. Diba? Again ang dami-dami pong mga bagay na hindi po nakasulat sa Biblia pero ginagawa po natin at ginagawa din po ninyo. Wala po sa Biblia na inutos ang Panginoong Jesucristo na magbasa kayo ng Biblia. Wala po eh. Sige nga po, baka meron po mga sulpot na nandito. May mabasa po ba kayo na inutos ng Panginoong Jesucristo na magbasa kayo ng Biblia? Wala. Bakit kayo nagbabasa ng Biblia? Kung ang argumento po ninyo ay huwag po tayong gumamit ng rosaryo kasi hindi po yan ginamit at inutos ng Panginoong Jesucristo, so therefore lahat ng mga bagay na kapag hindi ginamit at hindi inutos, huwag din gawin. Bakit kayo nagbabasa ng Biblia na hindi po inutos ng Panginoong Jesucristo na magbasa kayo ng Biblia? Di ba? Sige nga po. Saan pa po ito galing? Di sa tao na naman. Tanong, saan po ba galing yung pananampalataya po natin? Di ba sa totoong Diyos at totoong tao? And at the same time, isinugo po niya yung mga tao, yung pinakaunang mga apostol para magturo ng magandang balita. Sa inyo, sino po nagturo po sa inyo? At sino din po yung nagpadala sa inyo para magturo concerning sa Word of God?
Wala po eh. Actually, itong mga taong ito po yung naniniwala or merong pananampalataya na kinokontra po nila yung sariling pananampalataya po nila. Na kapag hindi mabasa, wag paniwalaan. Itong mga pinagsasabi nito, wala po sa Biblia ito eh. Kung susundin po natin yung argumento ng ating mga kaibigang mga sulpot, kagaya po nito, mangyayari po dyan, parang kinakain po nila or kumukuha po sila ng kumukuha po sila ng bato pagkatapos ipupukpok po nila sa kanilang sariling ulo. Yan po yung estilo po dyan eh. Yan po yung tinatawag na yung style po nila eh. Sige, continue natin. Utos na naman ng tao, pinauso na naman ng tao na Actually, yung Bible alone, utos po ng tao eh. Katuruan po yan ng tao yan na sinusunod po ninyo. Yung sinasabi po ninyo, kapag wala sa Biblia, huwag paniwalaan, utos po ng tao eh. Hindi po yung utos ng Panginoong Jesucristo eh. Wala yan sa Biblia. Mas preparable pa kami sa dasal na rosaryo. Bakit po? Kasi kahit hindi mabasa letra por letra sa Biblia, yung word na rosaryo, yung word na rosaryo, pero yung esensya, yung meaning, yung mga dasal na binibigkas sa panahon ng Santo Rosario, nasa Biblia yun. O for example, itong tinatawag na Pater Noster or Our Father, St. Matthew chapter 6 verse 9 yan. Diba? Itong Hail Mary full of grace, St. Luke chapter 1 verse 28 yan. Di ba? Yung mga misteryo ng yung joyful mystery, nandyan po yan sa Biblia. Itong tinatawag na sorrowful mysteries, nandyan po yan sa Biblia. Glorious mysteries, nandyan po yan sa Biblia. So pag magdarasal ang Katoliko ng Santo Rosario, kagaya din po na nagbabasa po siya ng Biblia. Binibigkas po niya yung mga salita na nakasulat sa Biblia sa pamamagitan ng dasal. Ignorante kasi itong mga taong ito eh. Sige po, continue po natin. Hindi naman galing sa Biblia. Sino may sabi sa inyo? Sino may sabi sa inyo na hindi galing sa Biblia yung Santo Rosario? Sino may sabi sa inyo? For example, yung pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. Ika-fourth mystery po yan sa sorrowful mystery. May mabasa po ba sa Biblia na si Kristo namatay? Meron din po eh. Diba? Sa amin, yung nakasulat sa banal na kasulatan, ginagamit namin ito sa pamamagitan ng dasal. Kasi inyo, yung mga dasal ninyo, may mabasa po ba yan sa Biblia? Na gumagawa kayo ng dasal pagkatapos inuulit-ulit ninyo, may mabasa po ba yan sa Biblia? Sige nga po, di ba sabi ninyo kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. Ang problema, kayo din po mismo, nagsasalita, gumagawa na hindi rin po nakasulat sa banal na kasulatan. Sige nga po, continue natin. Yung rosary po ay may mga buto at yun yung hahawakan nila ng paulit-ulit para manalangin. At ganun. Actually, hindi po niya alam yung kasaysayan ng mga unang mga Kristiyano eh. Paano po sila magdarasal eh. Bakit po? Kasi itong mga taong ito sumulpot lang po eh sa 15th, 16th, 17th, and 18th century, 19th century, 20th century. Before 16th century, hindi po nila alam ang kasaysayan ng mga pinakaunang mga Kristiyanos, lalo na sa first 300 years. Bakit po meron mga butong ginagamit sa panahon ng magdarasal ang Santo Rosario? Kinukuha po ito sa unang mga hermits sa 1st, 2nd, and 3rd century na nagdarasal ng Salmo at itong 150 Pater Nosters or Our Father. So para hindi sila mawala, para makumpleto po nila yung Salmo 150 at saka Pater Noster na 150, gagamit po sila ng mga, sa Bisaya pa, ilhanan, mga sign or yung gagamitin natin na term sa Tagalog. Na mga palatandaan para masabi nila na 150 na. Yan pong ginagamit po nila noon. Hindi po sa nagko-concert. Hindi po kagaya sa mga sulpot na ito, pag magdarasal, magko-concert, wala po yan sa Biblia. Mas mabuti pa yung Santo Rosario. Bakit po? Kasi sa 1st, 2nd, and 3rd century, pag magdarasal yung tinatawag ng mga Katoliko noon, yung mga hermits po noon, maglalagay ng bato yan. Pagkatapos, pagdating ng 14th to 15th century, dyan pa nangyari na ayun, itong mga batong ito, ginagawa itong mga beads. So, ibig sabihin, yung pagdarasal po natin, pagkuha po natin sa Santo Rosario, ay itong dasal pa lang ito, galing pala po ito sa 1st, 2nd, and 3rd century Christians. Diba? Pagkamatay, yes. Fifth mystery, yes.
Stand corrected, Sir June. Yan po eh. Di ba? So, makita po natin na talagang may diferensya itong mga taong ito. Eh bakit po? Kasi hindi po nila alam yung kasaysayan ng mga Kristiyano pagkatapos nagtuturo patungkol sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Di ba? So, ang rosary, itong mga beads na ito, natanggap po natin ito galing sa pinakaunang mga gawa ng mga ermitanyo po noon na nagdarasal sa Panginoong Diyos. From Salmo 150, nagiging 150 paternosters. Then after on that, pagka 14th, 15th century, ayun. Yan na po yung tinatawag na angelic psalter. 150 Hail Marys. Yan po yung development kung bagay. Ano ba yung pagdarasal na Hail Mary full of grace? Nakasulat po yan sa Biblia eh. At inuulit-ulit lang po natin, bakit po? Kasi ang word na Hail Mary, hindi po yung turo ng tao. Hindi po yung dasal ng tao, hindi po. Ang Hail Mary, salita po yan ng Diyos na ibinigkas ng anghel doon sa mahal na birhen. And syempre, pag magsasabi po tayong Hail Mary full of grace, parang nire-remind po natin ang Panginoong Diyos. Yan yung sinabi mo doon sa isang babae na birhen. Na Hail Mary full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Yan po. Biblical po yan eh. St. Luke chapter 1 verse 28 and St. Luke chapter 1 verse 43. Eh sa inyo, yung mga dasal ninyo, biblical po ba yan? Diba? Okay, continue po natin. Ito po yung mababasa natin na madalas nating maririnig doon sa dasal na yon. Aba, Ginoong Maria, napupunuan ng grasya. Eh bakit po ba? Hindi po ba yan Hindi po ba yan biblical? Problema itong mga taong ito kasi nagbabasa lang po sila kung ano po yung gustong basahin po nila. Hindi po nila binabasa lahat yung nakasulat sa Biblia. Diba? O, sige po, continue natin. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mabubuhay. Amen. So makikita po natin dito na mostly nang dinadasalan dito sa Rosario ay walang iba kundi si Mary. Okay, itong klaseng taong ito, gusto po nila biblical. Pero ganun yun, 'di ba? Hindi po niya binabanggit kung saang talata yung Hail Mary full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amongst women. Hindi po niya binanggit. Eh bakit po? Kasi matatamaan po siya eh. Number 2, yung sagot po natin after the Hail Mary, na Holy Mary, Mother of God, yan po yung prayer of the church na binibigkas ng mga unang mga Kristiyano sa 4th century sa Council of Ephesus na while nagdedebate po yung mga obispo at nandun po yung Santo Papa concerning sa pagdogma na Mary is the Mother of God, yan po yung dasal ng simbahang Katolika. Pray for us sinners. Hindi natin sinasabi na Holy Mary, Mother of God, pagkatapos we will adore you. No! Kaya nga po sinasabi ng Iglesia Katolika, pray for us. Hindi po sinabi ng simbahang Katolika na we will pray in you. Wala po, hindi po. Okay, continue natin. At yung dasal po na ito ay paulit-ulit. Eh bakit po ba? Masama po ba? Bawal po ba sa banal na kasulatan ang paulit-ulit na pagsamba sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mahal na birhen? Kung ganyan yung pag-iisip po niya, wag na po kayo magbasa ng Biblia. Eh bakit po? Kasi yung mga dasal na nasa Santo Rosario at mga dasal kung saan inuulit-ulit po namin nakasulat po sa Biblia eh. No. So, ibig po sabihin po dyan is talagang kinukontra po ninyo ang Panginoong Diyos kung ganyan po yung pagkakaintindi po niyo sa nakasulat. Hanggang sa matapos po yung mga buto na hinahawakan ng tao habang nagdarasal. Kaya lang, pakinggan po natin sinasabi ng Biblia sa Mateo chapter 6 verse 7. Ganito po yung sinabi. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit. So, dyan lang po siya pumupunto sa paulit-ulit. Hindi po niya pinupunto yung walang kabuluhang paulit-ulit. Tanong, yung bang Hail Mary full of grace, wala po ba yung kabuluhan? Yung sinasabi natin na Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, wala po ba yung kabuluhan? Yung sinasabi ng Iglesia Katolika, ng mga Katoliko, pag
umabot na po tayo dito sa gitna ng bisyong malaking bridge na ito. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. Wala po ba yung kabuluhan? Yung misteryo ng ano? Yung misteryo ng kasiyahan or joyful mystery. Na sinasabi na yung annunciation ng Angel Gabriel doon sa mahal na birhen. Wala po ba yung kabuluhan? Itong mga taong ito, di ba? Kinokontra din po ng mga sarili po nila eh. Sabi nila, paniwalaan kung ano yung nakasulat sa Biblia. Yung dasal ng Santo Rosario, nakasulat po yan sa Biblia. Hay na lang itong mga taong ito. Di ba? Kasi continue natin. Na mga panalangin, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ito pong mga hintil na ito po yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ay, mali. Kaya nga po tayo mga Katoliko, di ba? May dasal po tayo. Intro pa lang po natin, after the sign of the cross. Itong malaking cross na nandito, di ba? Sasabihin natin, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So hindi kami natatamaan sa sinasabi St. Matthew chapter 6 verse 7. Ang sinasabi diyan sa talatang yan, walang kabuluhang paulit-ulit. Hail Mary full of grace, biblical yan. Our Father, biblical yan. St. Matthew chapter 6 verse 9. Ang problema, ang binabasa mo lang is St. Matthew chapter 6 verse 7. Yung mga misteryo ng Santo Rosario, biblical yan. Ibig po bang sabihin, wala po yung kabuluhan? Wag na lang kayo magbasa ng Biblia. Di ba? Continue natin. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila ng dami ng kanilang salita. So hindi po pala tayo dapat nananalangin ng So ibig sabihin, yung pagdarasal niya paulit-ulit, ibig sabihin, sinasalita lang po niya yung sarili po niyang ginagawang dasal, pagkatapos inuulit-ulit po niya yun. Ang Santo Rosario, hindi po eh. From the creed hanggang sa katapusan ng misteryo sa Santo Rosario, biblical po yan lahat eh. Then pagkatapos sasabihin niyo po na walang kabuluhan yan. Itong mga taong ito pagkatapos sasabihin, dapat biblical. Sige, continue natin. Paulit-ulit. As a matter of fact, mga kapatid, ang prayer po ay hindi po dapat scripted. Ito po dapat ay hindi dapat scripted. Saan po yan mabasa sa Biblia? Na hindi dapat scripted. Ipagpatuloy mo nga yung pagbabasa mo sa St. Matthew chapter 6 verse 9. Ang binabasa mo lang si St. Matthew chapter 6 verse 7 eh. Pagdating ng chapter 6 verse 9, babasahin po natin mga sir. Tingnan natin. Hindi daw scripted. Sige daw. Tingnan natin ha. Okay. St. Matthew chapter 6 verse 9. Basahin po natin mga sir. Sa 6:9. Ito po yung sinabi. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Sa ibang tinatawag na translation, manalangin kayo, kung manalangin kayo, ganito. Ibig sabihin, we are obliged to follow kung ano po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. So, dyan pa lang. Pagkatapos, manalangin tayo na galing sa tinatawag na nasa puso natin. And paano natin malalaman na diringin ka ng Panginoong Diyos? Pakikinggan ka ng Panginoong Diyos. Bakit kasi? Ayon sa banal na kasulatan, hindi makikinig ang Panginoong Diyos sa mga taong makasalanan. Kaya nga po kami mga Katoliko, ina-admit po namin na kami po yung mga kasalanan at yung mga dasal po namin, yung mga biblical na mga salita. Bakit po? Kasi para ang Diyos maawa po sa amin. Para pakikinggan po namin, pakikinggan po niya kami. Yan po. Ang dali-dali po ng oras mga sir. Sige, meron po tayong part 2 mamaya mga sir ha. Okay, Sir Ma'am Noemi Go, Sir Noemi Gold, good morning po. Pasikat Manoy, feeling madaming alam. Kaya nga po, Sir Noemi. Ma'am Noemi. Sir Protestanting Loko-Loko Concert Plus, may acrobatics mo lagi, Sir. Sir Rina Rosalon, good evening po. Good morning po. Samahan na mo mahimaya ka, Maria, kinanglan ba ipagawas ang tingog? Actually, Sir, yung rosary po kasi, Sir, is vocal and mental prayer po yan. Pwede pong vocal, pwede pong ipapalabas po natin, and pwede din pong mental. Ibig sabihin tayo lang po yung sarili lang po natin. Yan po.
Sir BAJ Move, yes sir, good morning. Bagong graduate siguro itong pastor na ito, Sir RJ, nag-recruit pa ng mga membro. Kaya gani. Ay nalang, yes po Sir John, si David po yung pangalan po niya. Alin lang ninyang mga Katoliko na walang alam para sumunod sa panunuro nila pastor na walang kabusugan. Kaya nga po Sir BAJ. Mukha pa lang ni si David, maiinis ka na eh. Puwing. Yes po, Sir John. Ako na itagang mo lagi. Sige po, mamaya, i-part 2 natin ito mamaya. Kasi pupunta po ako ng school para sunduin natin si junior apologist. So pasensya na po mga sir ha. So sa mga Katolikong gusto pong tumulong, pwede po niyong ipadala tulong at suporta po niyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Diyan po sa inyong mga screens, yung tumatakbong information, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagbadala po ninyo. Maraming salamat po. And yun, mag-i-end lang po muna po tayo temporarily. So baka mamaya po, siguro mga 1 p.m. So i-continue po natin itong pagre-reaction or either by tomorrow morning. Okay, so in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. School bus manggutaan ni Sir Walagi. Walagi Sir Raypod. Sir Delio, good morning. Ask lang demon harassment ba sa tuwing pag-Hail Mary, Hail Mary prayer ako? May oras na parang mental block. Yes po. Yes po. Ano po yan? Demonic attack po yan na madidistract po tayo sa pagdarasal po natin sa protestanteng loko-loko. Okay, sa ngalan po ng buong persa ng TV Apulia.Argumento na pinangungunahan po ng Daily Catholic Apology International, sa makasaman ko po sa LCA at sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa pong ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa Pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno, patsamantalang magpapaalam po sa inyo at magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyo ang ating programa sa TV Apulia.Argumento na pinangunahan po ng Daily Catholic Apology International, Sir RJ Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may connection po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong dalawang social media sites, ang atin pong RJ Horolan Center II TV Apulia.Argumento page and sa ating Kuya Apologista TV channel nato. Sa hindi pa po follow sa ating pong mga page, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Center II TV Apulia.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating pong mga channels, hindi po napag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Daily Catholic, Apologist International Official, RJ Center II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po natin mga Katoliko na always po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po nila Sir Noli Medallian family, Sir and Mrs. Ron Discaliar in family, Sir Romeo Inodian family, Sir Robert Avilan family, Sir Michael Roger Uy, Sir Rene Keblat in family, Sir Dencio Sibilias and the family, Sir San Manilian family, Sir Tupig Galimit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Burden Laperan family, Sir Jonard Alian family, Sir Raymond Solis and family, Sir Jeremy Lana and the family, Sir Rain Ma'am Sheng Hernan and family, Mr. and Miss Ramona and family, Sir Jose Lang Salamanyan family, Sir Jovel Asian family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Jopet Sian Amorte and family, Sir Roel Siliaca and family, Sir Raimundo Bungcales and family, and also sa lahat po ng mga Katolikong tumutulong sa programa natin na hindi po napapabanggit sa mga pangalan po nila. Maraming salamat po. Dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, dito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo kasi itong programang ito, kayo po yung buhay po nitong programang ito. Wala po kami magagawa po rito kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Diyan po sa mga screens yung tumatakbong information, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming
Salamat po in advance. Okay, inagahan po natin mga sir yung ating live streaming po ngayon. Eh bakit po kasi meron po akong lakad mamaya after 6 eh. So yan po mga sir. So wag po kayong magtaka bakit inagahan po natin. So actually, yung program po natin is 6 PM talaga. Pero ngayon meron po tayong lakad mamaya after 6 PM. So ayun, umaga po tayo nag-umpisa mga sir. Okay, yon Sir Edgar Ragay, good evening sir. Sir Jeff Ergo, Sir Riniel Limbaga, Sir Bay Ariola, Sir Lawrence Acwen, good evening po sa inyo mga sir. Sir Protestanting Loko-Loko, yes sir, good evening po. Sir Dodoy Ibib, good evening sir. Sir King Baez, yes, sir, good evening. Sir Ikaw Sana, good evening po. Sir Frederick Carmilotes, yes sir, good evening po. Yes po sir, pwede po ninyong i-send po ninyo yung ano. Okay, yung tanong po ninyo. Sir, Ikaw Sana, good evening po sa inyo. Sir, Protestanting Loko-Loko, bagong haircut. Ay, opo, kasi parang tumatanda po tayo sa haircut po natin last eh. So, yun, nagpa-haircut po tayo ngayon. Sir Frederick Carmelotes, ang Book of Truth, approved ba na sa atong simbahan na, sir? Actually, meron pong mga ipinalabas na parang information yung CBCP na hindi po yan approved. And actually hindi ko rin po yan nabasa yung aklat na yan sir. And, kung mabasa ko po yan possible may maibigay po natin yung reason bakit po hindi po yan approved ng Simbahang Katolika. Okay, parang hinihingal po tayo. Ma'am Prince Sangrado and Sir Ruel and Sangrado family, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Okay, so ngayon hindi lang po tayo magtatagal mamaya po sir. Short lang po yung program po natin ngayon mga sir at saka mga ma'am. Okay, so ang topic po natin, inaangkin daw po natin always ang lahat ng mga reliyosong katotohanan. Eh bakit po sila? Siyempre, inaangkin din po nila na sila po kiniklaim din po nila na meron din po silang katotohanan po sa kanilang mga sekta. Eh ngayon, sa mga Katoliko, ay atin na po yung Biblia, atin na po yung Iglesia, atin na po yung tamang interpretation, atin na po lahat. Sabi nila, grabe naman kayo. Inaangkin nyo na lahat. Wala na kami. So, yan po yung parang sentimento po ng ating mga kaibigang sumulpot lang po ng after 16th century. So, yan po yung sasagutin po natin ngayon mga sir, mga ma'am. Ma'am Annalisa Uso, good evening po. Okay, sasagutin po natin mga sir, mga ma'am. Okay, number 1. Sa banal na kasulatan, iisa lang po yung katotohanan. St. John chapter 14 verse 6, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At sabi ng Panginoon, walang makakapunta sa aking amba kung hindi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, yung truth, exclusive lang po ito sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga katotohanan na nasa libutan pong ito, hindi po yan ipapahintulot, mapapa sa atin kung hindi po ipapahintulot ng may-ari po nito na ating Panginoong Jesucristo. Eh bakit po? Kasi iisa lang po yung katotohanan. Hindi po marami, hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo na I am the way, the truth, and also they are. Meron din po silang truth. Hindi. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang Kristo na siyang katotohanan, ayon sa St. John chapter 14, verse 6, meron po siyang iglesia. Na sinabi ni St. Paul na siyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, itong ulo na ating Panginoong Jesucristo, meron po siyang katawan at yung katawan po niya, yan po yung bride po niya and at the same time, yan po yung tinatawag na iglesia po niya. So ngayon, itong iglesia po niya na kanyang katawan, sabi ni St. Paul again, 1 Timothy chapter 3, verse 15, ito po yung pillar and foundation of truth. Ito po yung haligi at saligan ng katotohanan. Hindi po sinabi ni San Pablo na, itong iglesyang ito, haligi at saligan ng katotohanan, and also, yung mga sekta-sekta, ay meron din po silang katotohanan. Biblically speaking, there is only one truth. Kaya nga po sabi ni San Pablo again, Ephesians chapter 4, verse 4, meron tayong iisang Panginoon, iisang pananampalataya. So, hindi po maraming pananampalataya. Iisang pananampalataya lang po. Bakit po? Kasi meron lang pong iisang iglesia. Kung meron pong iisang iglesia, meron pong iisang tagapagtatag po nito. At ang tagapagtatag po nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So yan po mga sir. So kaya nga,
Hindi po pwede na sasabihin natin na, sige, dahil nagtuturo kayo ng katotohanan, meron na kayong katotohanan. Hindi. Lahat ng mga katotohanan na itinuturo po ninyo, galing po yan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Lahat ng mga kabutbutan na itinuturo po ninyo, yan po yung mga imbento po ninyo. Ano po yung mga katotohanan itinuro po ninyo na galing sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. For example, itong Biblia na sinulat ng salita ng Panginoong Diyos, pananiniwalaan niya ninyo, di ba? That the Bible is the written word of God. Lahat ng mga protestante, lahat ng mga sulpot naniniwala na ang Biblia ay sinulat ng salita ng Panginoong Diyos. Saan po ba yan galing? Ang dami-dami na po pumapasok dito sa program po natin, pero at yan po yung itinatanong po natin sa kanila, hindi po sila makapagbigay ng tamang sagot. Sino ba nagsabi sa inyo that the Bible is the written word of God? Ang dami-dami na po mga talatang binabanggit po nila. Isaiah chapter 34 verse 16, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang dami-dami na mga talata pero wala na pong mabasa. Wala naman pong mabasa that the Bible is the written word of God. Wala naman po eh. So ang tanong po dyan, sino po yung nagturo po sa inyo kung hindi po ang Iglesia Katolika? Sino po yung nagturo sa inyo na yung tinatawag na Biblia ay sinulat ng salita ng Panginoong Diyos? So yan po yung sinasabi ko po, yung mga bagay na katotohanan na yan, na itinuturo po ninyo, yon, kinopya lang po ninyo sa katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kaya nga po, mga sir, mga ma'am, kung may katotohanan man po silang itinuturo, hindi po yan galing sa kanila mismo. Kung hindi, galing po yan sa iglesyang katawan ni Kristo, pagkatapos itong iglesia po ito is the pillar and foundation of truth. Yan po mga sir. Continue po natin. Magbabasa po muna po ako ng mga comments. Dami-dami na po kasi. Ma'am Analisa Uso. Ay, Sir Remil Iyala, si Sir, good afternoon. Kana mag-apil-apil nga walay labot, nature yun na sa mga siktang sulpot, kinaiyan na yun na nila nga pagpangilad, bisan tulok sa Bible, wala gikitampo. Grabe. Real talk yun, Sir. Sir Remil. Ma'am Analisa Uso, good evening. Sir Apolinar Tangkay from Comalarang, Zamboanga del Sur. Good afternoon po, Sir. Sir Ernie Galvez from Tukuran, Zamboanga del Sur. Good afternoon po. Sir Jardy Tabasa, yes sir. Good afternoon. Sir Ray Felisan, good evening. Good afternoon po sa inyo. Actually, good evening kasi dapat evening program po tayo ngayon. Ang gusto ng mga sulpot, may ka-share sa truth daw, kaya nga po yung problema. Yan po yung mga opinion po nila. Yan po yung chismis po nila. Pero ang Biblia, iisa lang po yung may hawak ng katotohanan. Wala na pong iba. Sir Jason Sanico, yes sir, from Dapitan City, good evening, good afternoon. Sir Simon Siona, Ma'am Annabel Brigoli from Manolo Portich, Bukidnon. Sir Nico Idada, sir, kita-kita tawag sir ha, makababa ko mapuhon. Sir Ongkay Hora, good evening, good afternoon sir. Sir Will Tixon from Carmen, Davao del Norte, good afternoon. Sir Dean Borongan, yes po, good afternoon. Pero hindi lahat ng mga sulpot nagkakaisa. Yes po, totoo po yan. Bakit po kasi cherry picking yung ginagawa po nila sa protestant ni loko-loko eh. Sir Carlos Ortillano, yes po, good afternoon po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sulod diri kay di sab ka magsilbi. Sir De Bards, good evening po. Sir Erwin Amante, yes po, good afternoon sir. Sir Idol Kennedy, good afternoon. Sir EJ Bacleon, good afternoon po sir. At lahat ng sulpot, Bible alone, walang Eucharist, kaya nga po sir, protestant ng loko-loko. Yan po. Okay, so number 1 po yun. Yung katotohanan na itinuro po nila na hindi po sa kanila. Yun. Ano po yung mga kabutbutan o kasinungalingan itinuturo po nila na hindi po itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos kiniklaim po nila na katuruan daw po ng Panginoong Jesucristo. Ano po yung katuruan na yun? Yung Bible alone. Yung Bible alone, hindi po itinuro ng Panginoong Jesucristo eh. Yung Sola Scriptura, hindi po yan turo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan po ba galing yung katuruan na yan? Galing po yan kay Martin Luther. So kaya nga kung may pupunta po sa mga bahay-bahay po niyo magtuturo about Sola Scriptura, huwag niyo pong paniwalaan yan. Bakit kasi yung katuruan yan makaka-impyerno po yan sa kaluluwa po natin? Yan po mga sir, mga ma'am. So yan po ha. So yung katotohanan that the Bible is the written word of God sa Iglesia Katolika po yan. At kinopya po ng mga sulpot na ito. Yung hindi totoo, yung kasinungalingan itinuturo po nila pagkatapos ipinapahid po ng Panginoong Jesucristo o yung Bible alone. Wala po yan sa Biblia. Wala po yan sa Biblia. Ano pa? Ano pang katotohanan na itinuturo po nila? Yung sinasabi po nila, kami yung iglesia itinatag ni Kristo. Totoo po yun ha, na merong iglesia itinatag si Kristo.
Pero ang problema, yung hindi totoo is yung tinatawag na claim nila na sila daw po yun. Eh sino po yung iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo? Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ay sabi na hindi. Kasi hindi mabasa yan eh. Wala naman po mga apostol. Kahit na Panginoong Jesucristo nagtuturo na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. Wala po yan sa Biblia. Wala po yan sa Biblia. So, inaangkin po nila yung St. Matthew chapter 16 verse 18 at saka yung community, yung first century Christian na community, inaangkin po nila na may connection daw po sa doon. Pero ang problema, hindi po sila makapagtukoy kung sino po yung makasamahan po nila sa first and second and third century. Wala po eh. Kabutbutan yan eh. And yung katotohanan at the same time nagdadala ng kabutbutan yung pagpaparehistro ng kanilang tinatawag na ng kanilang mga sarili po nilang mga founders. Katotohanan po yan pagkatapos yung kabutbutan kasi ipinapaangkin po. Ipinapaangkin po nila sa Panginoong Jesucristo yung sektang inaaniban po nila. For example, si Manalo, sabi niya, itong iglesyang itinatag ko ay galing ito kay galing ito kay Kristo. Hindi po. Ang origin po niya si Manalo. Itong kay Soriano, sabi niya, kami kaanib lang sa iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Sino tumanggap sa inyo ng totoong kaanib talaga? O totoong may connection doon sa Panginoong Jesucristo? Wala! Sabi na, sa Biblia. Saan ka ba makakabasa sa Biblia? Nasa pamamagitan ng Biblia ay ayun, meron ka ng connection sa Panginoong Diyos. Wala eh. Wala po mga sir. Itong sa Badiha, itong Seventh-day Adventist, sabi lang kasi sinusunod namin yung sinusunod namin yung utos. Sino yung implementor ng utos? Merong konstitusyon, merong tinatawag na aklat. Pero ang question po dyan, sino po yung nag-implement ng batas na yan at para sasabihin natin na yung pagsunod ninyo sa batas ay tama? Wala po eh. Puro lang claim ng claim, pero wala naman po maibigay na patunay na meron po silang connection doon sa kiniklaim po nila. At yan po yung kabutbutan na yan. So kaya nga, hindi po pwedeng sasabihin natin na ang Iglesia Katolika totoo, pagkatapos sila totoo din. Hindi, iisa lang po yung katotohanan. Sa biblical point of view, dalawa lang po yun nandyan. Katotohanan at kabakakan. Katotohanan at kasinungalingan. So ang Kristo nasa katotohanan, ang kabakakan, ito's demonyo. So lahat ng mga sektang labas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang nasa likod po niyan ang demonyo. Tingnan nyo, di ba? Hindi rin po sa nagkakaintindihan sa mga katuruan din po nila. Pareho po silang sola escritura, pero hindi po sa nagkakaintindihan sa mga turo po nila. Yung mga founders po nila, hindi rin po nagkakaintindihan. Nag-aaway pa. Kung walang Katoliko, yun, nagdedebate po sila. Kung walang Katoliko. Pero pag may Katoliko, ayun, magtutulong-tulong yan sila para atakihin po nila yung Iglesia Katolika. Yan po. Ay, nalang itong mga sulpot na ito. Napadayon dyan, sir, aron makamata. Kaya nga po, Ma'am Annabelle. Sir Egan na Pizon, yes po sir, mayang hapon. Asa naman si Baka Clarice, iyang kahagit. Actually, meron na po silang schedule ni Father Darwin. So, antayin lang po natin, Sir Egan. And sana, kabayan ng Panginoong Diyos si Father Darwin to defend our faith. Kasi, kinagat po niya yung, yung pain ni Baka Clarice. Okay, Sir Bernard Goada. Yes, sir. Good afternoon. Naanap po yung bagong sekta karon Sir RJ nga gitukod ni Ephraim Balumbao. Name kay EBB Iglesia. Mao ba? Yawa ba no? Ephraim Balumbao Iglesia yati. Tindahan man na sila, dili na sila simbahan dito na to na mahibaluan sa exchange ko mao kaya gani Sir Jason. 5 solas teaching are man-made doctrine. Mahilig silang mag-accuse sa Catholic ay man-made tradition. Pero ang tunay na man-made tradition ay ang yes po sir. Totoo po yan. Man-made, bakit po? Kasi yung nagtatatag at nagtuturo ng tradisyon na yan, hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. Yung mga 5 sola, sola scriptura, sola fide, sola gratia, yung mga solas na yan, galing po yan kay Martin Luther. So yan pong sinusunod po nila. So yan pong man-made tradition. Sir Giancarlo De Velos, good evening po sa inyo, sir. Kay Sir Gerald Sabala, yes sir, good evening. Si Ari Fuentes, grabe man iyang kalagot. Siyempre, kaliwat mas dragon, Sir Gerald. So, minang suko, yun siya. Sir Norbert B.O. Montero, yes sir, good evening. Sabi ng sulpot sa CCC 857, ang apostle daw, ang magtukod sa RCC, hindi daw si Kristo. Paki-explain na Sir RJ, thanks po. Actually, ang CCC 857, syempre yung mga apostoles po kasi sila po yung
binigyan ng otoridad ng Panginoong Jesucristo para mga siwa sa buo po niyang iglesia. And syempre sila po yung tinatawag na mga branch creator, kumbaga. Bakit po branch creator? Kasi iisa lang po yung founder, ang Panginoong Jesucristo eh. So, nang sinabi ng Panginoon sa Kristo, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at gawin niyo silang aking mga alagad at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ibig pong sabihin po niyan, binigyan po sila ng Panginoong Kristo to establish Christian communities sa mga lugar na mapupuntahan po nila. At syempre, in nature, so syempre sila po yung tinatawag na local establisher or local founder kumbaga. Ibig pong sabihin, sila po yung nagtatag sa mga yan. Pero hindi po sila yung founder ng buong iglesia. Iisa lang po yung founder ng buong iglesia, ang Panginoong Jesucristo lang po, wala na pong iba. Okay, Sir Matt Fernandez. Yes, sir. Good afternoon po. Mga Sulpot Networking Company yan. Mayroon na din silang marketing strategy, magbigay ng grocery sa mga inosenteng Katoliko pag ma-convert na nila. Sigurado na ang 10% habang buhay. Kaya nga po, Sir Matt. Sir Larry Gonzales, good evening po, sir. Ni Andres Tagom dire Sir RJ, bagong sekta ni Efraim Balumbaw. ADB, mo ba, sir? Nindot na kay nagtukod po siya iyang pundo, pero ang problema, asa po niya, kung mga matay na iyang membro, asa po niya, dadon sa tagom. Okay. Sir, sa St. Linus, naaman sa RCC, o sa St. 2 Timothy 2:41, and St. Clement sa Philippians chapter. Yes po, sir. Totoo po yan. Totoo po yan. Sir Rabitoon, Jersey Maker. Yes, sir. Good afternoon. Mga sulpot bro, likha lang sila ng pagbabasa ng Biblia, tapos sasabihin nila silang tunay. Tayo mga Katoliko, mali, samantalang tayo ang responsable sa paglikha. Kaya nga po, Sir Biton, Jersey Maker. Totoo po yun. Kaya nga po natatawa po tayo na sila po yung teacher na nagbabasa lang po sila kaysa gumawa ng aklat na binabasa po nila. So, ang nangyayari, ang mekaniko parang kinokorreksyonan po yung inventor. Di ba? Kaya bagan po yan, Sir Biton, Jersey Maker. Sir Radin Borongan, yes, sir. Good afternoon, sir. Kung wala maapil ang malakya sa Biblia, maragwalay pastoy nga magtukod simbahan, sir. Wala man sila ipangilad sa mga tao. Ay, actually, kahit na po wala po yung Book of Prophet Malakay, pero sabi ng Panginoong Jesucristo, may mga antikristo talaga na maglipa na after po sa kanya. So, sa makatuwid, talagang mangyayari po yan. At yung mga antikristo na yan, noon ay isa palang ahas, ngayon drago na. Lumalaki po silang lumalaki. Okay, Sir John Durante, Sir RJ, unsaon man nato ng mga sulpot nga suko man jud sila sa claim, nga ang makapasaylo og sala ang pari pinaagi sa authority nga gihatag man unta ni Kristo mismo. Suko mga sulpot parihan ni Joban Baha Kulyamat. Hindi dapat koreksyonan po nilang Panginoong Jesucristo. Si Kristo po yung responsable nagbigay sa otoridad na yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kasalanan pinapatawad niyo sa lupa, pinapatawad ito. Ang sino mang hindi ninyo pinapatawad, hindi rin ito pinapatawad. So kung galit po sila sa mga pari po natin yan, dapat i-question po nila ang Panginoong Jesucristo kasi siya nagbigay po ng kapangyarihan na yan. Sino naman po yung patatawarin po nila kung wala pong mangungumpisal? Sir Hinaro Salon. Yes, sir. Good afternoon. Sir, sa unang nagtrabaho pa ko sa Pierre, ang pastor sa SDA nag-withdraw sa iyang kargamento. Adlaw nga Sabado, kaila ko ato kay kana nga panahon sa SDA Elementary School. Amo ba, so nagbuhat day siya. So dapat susundin po ng mga 70 Adventist yung batas ng Panginoong Diyos. Pag gagawa ka sa panahon, dapat papatayin. Okay, kining iso sa ributo, sir, kay way katapusan. Ay, opo, kasi yan po yung paborito po nilang sumsuman. Yan po yung paborito po nilang sumsuman para meron po silang madenggoy ng mga inosenteng Katoliko. So kaya nga tayo mga Katoliko, mga sir, dapat, ayun, hindi lang po ako, hindi lang po yung mga defensor Katoliko. Actually, lahat po tayo, meron po tayong responsibility to defend our faith. By virtue of our confirmation, so binigyan po tayo ng Panginoong Diyos ng responsibility na maging sundalo ng Iglesia Katolika. So dapat i-defend po natin yung faith natin. Sir Richard Batistali at sa One of the Team, good afternoon po, sir, at sa buong team po natin. Good afternoon. Hindi po muna po nag-active po ngayon, sir, kasi ayun, nag-ano pa po ako dito pumaporma pa ako dito, sir.
Sir, nindot ang challenge ni Father Darwin sa mga pastor pamatud-an nila nga nasa koneksyon sa mga apostol. Murag wala pa nagdawat sa maong hagit. Ang akong nahibalaan nga sa sec lang sila na ay koneksyon kaya nga po Sir Roel. Actually, ngayon lang po may pari nang nagsasabi ng pero noon dinidiscuss na po yan noon Kaya nga po kung i-try po ninyong i-scan po yung mga videos po natin, meron pong pumasok na pastor dito at ang argumento po natin is yung succession po nila. Wala yun, mabubulunan po sila pag yan na po yung topic po natin. Okay, yan. Mo ba Sir Richard? No problem po, sir. Sir Jeff Distressa, dili na mahuman gyud sir kay di man gyud na sila maminaw sa explanation. Siyempre yung problema nila, Sir Distressa, bakit po kasi meron po silang interest na umatake. Meron po silang interest na magtanong pero wala po silang interest na makinig sa sagot. Bakit po? Kasi normal po yan sa kanila Bakit po normal? Kasi sabi ni San Pablo, yun, binulag po sila sa hari ng sanlibutan ito. Yan po. Agaw Aldrin, Horolan, good afternoon sa Gaw, ug sa buong pamilya po ninyo. Okay, karon pa ko ka-online kay Drico, karon bukid sa Mati. Asa dapit sa Mati, bro, Gaw Aldrin? Makahapit tag Davao. Okay, pero ka na mga protestante nga naikaalam og naninguwas ka matuoran magkatolik og gyud kay musabot kaya nga po Sir Jeffrey. Okay, Sir Jason Sanico, manudlo po ang paang member nila og tubagon katawan patak sila daw mahibalo nya unsar gud daw ta may ampo rebulto pero sila adunay rebulto kang igway. Actually Sir Jason is yung sasabihin po nila sila po yung merong kaya nga po di ba last meron po tayong content Meron po tayong content dito na yung subject po natin is yung ang mga protestante sila lang yung merong kapangyarihan na makaintindi ng Biblia. Kahit isang sulpot wala pong pumasok. Bakit kasi ang dami-dami ko pong tanong Biblia. Hindi po ko lalabas ng Biblia. Sa Biblia lang po tayo. Sir John Del, yes po. Good afternoon po sa inyo at sa buong pamilya po niyo. Sir Memi Sumalinog from Silago, Southern Leyte. Good afternoon po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Actually, ngayon sana, meron po akong activity ngayon pero yun, umalis lang po tayo at nag-live lang po tayo ngayon para hindi po mabakante po yung ano po natin, yung araw po natin na dapat po tayo makapag-live. Teka po muna ha. Okay, ang dami-dami na po kasing nagme-message po sa akin dito Okay, yun. Sir John Divelos, lisod kayo sila pasabton kinaana sa ilang skeptic mindset. Kung open-minded lang siguro sila makatalik convert or revert. Kaya nga po Sir John Carlo. Totoo po yan. Sir June Herman Credo, yes sir, good afternoon po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Okay, so yan po mga sir. So kung sasabihin po nila na meron din po silang katotohanan, saan po galing? Kung sasabihin din po nila na galing sa Panginoong Jesucristo, paano po nila na-sure na galing po sa Panginoong Jesucristo yan? At sasabihin po nila, okay, mabasa ka na sa Biblia. O paano mo na-sure na tama yung interpretation mo sa nakasulat sa banal na kasulatan? Bakit po? Kasi ang karunungan ng Panginoong Diyos hindi po ibinigay sa individual Ang karunungan ng Panginoong Diyos ay ibinigay po niya doon sa kanyang iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10, sa pamamagitan ng iglesia, ibinigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa iba't ibang paraan. Hindi po sa kanila. Bakit po? Kasi again, tatag po sila ng tao. Hindi po sa tatag ng Panginoong Jesucristo. Sir Marvin Tenyo, yes sir, good afternoon po sa iyo. Yes po sir, kasi meron po akong activity after 6 p.m. po kasi sir And babiyahe po ako ngayon and mga siguro mga 5:45 so magtatapos po ako mga sir. Okay, Sir Johnny Bilokdayan, yes sir, good afternoon po sa Mr. Binel Casio, may hapon po sa imo. Okay, so yan po mga sir. So yung mga sinasabi po nila na inaangkin lang po natin, tayo po kasi kung mag-aangkin po tayo, meron po tayong tinatawag na pruweba. Sa kanila, nag-aangkin po sila, wala po silang tinatawag na pruweba. Mr. Binel Casio, Brad, ngano di ay mangurusta? Pinaka-number 1, because we are Christians. Cross is a symbol of Christianity. Then, syempre, Kristiyano po ako, Kristiyano po tayo, so kaya nga po magsasign of the cross po ako. Yung mga Muslim, yung mga pagano, hindi po sa nagsasign of the cross because they are not Christians. Number 2, yan po yung tinatawag na expression of a faith. Bakit po? Kasi pag magsasign of the cross ka, pinoprofess po namin,
Pinoprofess po natin yung ating katuruan at pananampalataya na iniligtas po tayo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At paraan po yan na sinusunod po natin yung sinabi ni San Pablo, Galatians chapter 6 verse 14, na wala po siyang ibang ipinagmamalaki maliban lamang po sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung isa sa mga meaning bakit po tayo nagsa-sign of the cross. Okay, Sir Ray Felisan, nahitabo na dire sa amo aser na ay niabot nga born agoy among gipangutana unsay ilang connection sa mga apostoles. Ay yes po, sir. And lalo na po kung equip po tayo sa kasaysayan ng Iglesia Katolika, talagang hindi po sila makaka step up kumbaga. Sir, kining rosary nga back to back ang cross, sir, unsa na sir, actually parang design lang po yan, Sir Frederick Carmilotes eh. And kung pwede, kung bibili po tayo is yung hindi po yung back to back, kung hindi yung Latin cross talaga. Ito po, yung Latin cross talaga. Okay, maunang kita mga Katoliko ayaw mugsugot na kawaton atong kaluwasan. Unya ang mangawat grade grade 7. Okay, sir, dili ka live possible, sir. Hindi po ako makaka-live mamaya 9 PM. And tomorrow morning siguro possible maka-live po tayo ng 9 AM sa ating YouTube channel. Mag-live po tayo. Ma'am Christine Maagad from Valencia, Bohol. Yes, ma'am. Good afternoon po. Sir Jen Talaba, yes po. Good afternoon. Kumusta na Skibuloy din, sir? Daghan naman kayong pulis. Kaya nga po, sir. Actually, ako, naniniwala po ako na dapat arestohin talaga si Pastor Kibuloy. Bakit po? Kasi meron po siyang pananagutan sa batas eh. And sa korte na po yan eh. So ngayon, sa nakita po natin, parang binabahiran po nila yung Davao City ng tinatawag na marumi. Yan po yung hindi po hindi po realistic ba kumbaga. O tingnan niyo yung sa Mamasapano. Ilang sundalo yung ipinadala po nila doon? 'Di ba? Police 44. Yung sub 44 na namatay. Pero dito, iisang tao lang, pagkatapos religious leaders pa, yun, pinadalahan ng 2,000 o 3,000 ka-policemen. Ay, ano ba yan? Grabe naman yan. So, ibig sabihin, parang pinipinturahan po nila ng masama yung marumi, yung Davao City. Actually, politika po yan eh. Okay, yan, Sir John Carlo de Velos, sa naagani ko yung friend, Protestant SDA, sir. Gibutahan sila sa history, nawala daw ang Church ni Cristo o wala daw pangalan. Gisplain na ko sa iya kung asa si nakalubong San Pedro, dito maunang pundok tinuod na simbahan ni Cristo. Si Pedro man gitaga si Yahweh, unya na awkward na mi, wala. Mo gini resulta, sir. Di mo magtingog, labi na ganang ma-corner na nimo, di na namo tingog si mo after. Okay, kaning mga sulpot nga protestante, Sir RJ, mo ni mga antikristo. Yes, sir. At yan po yung sinabi ni St. John, Sir June. Yan po yung sinabi ni St. John. St. John chapter 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Umalis po kasi sila sa atin. Ayun. Nagturo po siya ng mga bagay kontra sa pananampalatayang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Sir Carlos Ortillano, sir, unsa nga Bible version ang maayong palito na Cebuano? Sa akin po sa ngayon, sir, is yung Kristohan ng katilimban ng Biblia na gipagawa sa Clarisian. Ayun, nasa PBS. Gipagawa sa Clarisian. Okay, Sir RJ, unsay kalainan sa regular na cross, sa traditional cross. Actually, ang traditional cross po, Sir Erwin Amante, is yung Latin cross. Yan po yung traditional cross po natin. Ngayon, ang dami-dami na po mga forma na cross eh. And even ngayong Jerusalem cross, tinatanggap din po nila. Sir Yapo Cabanes, good afternoon, sir. Ask ko lang po, when God created Adam and Eve, mga anong edad na sila noon? May sinabi ba ang mga early fathers regarding sa age nila? Actually, biblically speaking, wala po, silent po yung even yung mga fathers po natin, wala po silang binanggit. Maliban lamang doon sa edad na namatay po, particularly si Adan. At mabasa po natin yan sa banal na kasulatan. Pero kung pag-create po sa kanila, hindi po natin alam yun, Sir Jeffrey Go. Ang pinaka-importante, i-create po sila. Ginawa po sila ng Panginoong Diyos. Sir Freddy Gipaya, yes sir, good afternoon. Sir Carlos Ortiz, yes po sir, no problem. Sir Jesus Sanico, daghan kay namalihin sa layang sekta,
Pero balas Katoliko inig kamatay kay walay kalugnan. Sus kamaayo ipalutaw sa Pasipikos yan. Mo lagi. Okay. So yan po mga sir ha. So hindi po tayo nag-aangkin sa lahat ng mga katotohanan mga sir mga ma'am. Kung hindi, nagsasabi lang po tayo sa tinatawag na totoo. Saint Dominic Crucifix, bro, RJ, okay. Yes po sir, okay lang po yan. Kasi yan po yung ano parang pinipresent po dyan yung stand and pananampalataya or yung spirituality ni Saint Dominic or ni Santo Domingo. Meron nga tayong Benedictine cross. Meron din po. So okay lang po yun, walang problema. Okay, wala na yung musulod katong last ng kagabi na inisulod kagabi pero magiging sa magdugay yun. Magkatawa na lang ko ba anang sa ilahang mga argumento. Kaya na silang una letra por letra niya. Sila pangitag letra por letra di po sila kahatag. Okay, dili daw sila Katoliko pero ilang birth certificate kaya nakawutang mao lagi Sir Carlos. Nganong daghan na po na protestante ga-reject kay St. Ignatius po sir. Siya man tana ang pinakaduol sa mga apostoles. Bakit po? Kasi kung tatanggapin po nila St. Ignatius Bishop of Antioch, parang implied tinatanggap din po nila ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sir Ray Ramos Jr., good afternoon, Bro RJ. Ongoing ngayon ang banal na misa sa fiesta ni San Roque at Novena Mass sa fiesta ni San Agustin of Hippo. Good afternoon po sa inyo, sir. And patuloy lang po kayo, Sir Ray. Sir Ray, Ma'am Sheng, good afternoon, good afternoon. Yes po, sir. Sa iyo ko nag-live, kaya na ako yung lakaw pagka 6 p.m. 5:45 is mo biyahe na gani ko. Okay, yan po mga sir. And sa mga Katoliko na nandito, gusto po tumulong sa program po natin mga sir. Kasi until now, nangangailangan pa rin po kami sa tulong at suporta po ninyo. At kasi meron po akong parang sinusuportahan po ngayon na kasamahan po natin na meron pong mga activity. And yun, gusto ko po na suportahan po And yan lang po. And sa gusto pong tumulong, pwede po ninyong ipadalang tulong at suporta po sa pamamagitan po natin mga account numbers. Diyan po sa mga screens sa tumatakbong information. And pwede niyo po kaming message sa atin pong page kung by remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Sir Roy Salvacion, good afternoon, sir. Sir Jardis, sir, kung naaminteryo ang mga sulpot, mapuno, jud og sagbot. May bisita. Maugod, Sir Jardi. Kini si Biblia basihan sa kamatuoran kini araman di ani diri tagom. Mao ba? Kisa bagod na Sir Carlos. Wala mo kailana. Okay, no problem po Sir Ray. Sir Roel, tingalaman ko sa hingsulod gabi sir nga Bible alon unya nabasa man sa history mo lagi Sir Roel. Sir Alan Laguna, good afternoon po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya. Mga sir, hindi lang po muna po ako magtatagal ngayon mga sir ha. And huwag niyo po kalimutan i-like, share, follow ang ating mga page. RJ Roland Sandro sa TV Apolia.Argumento, Kuya Apol TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa hindi pa nakapag-subscribe sa mga channels po natin, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro sa TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga katulong gusto tumulong, pwede po niyo ipadalang tulong at suporta po niyo sa pamamagitan po natin mga account numbers dyan po sa mga screens, yung tumatakbong information. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, Sir Alan Laguna, yes sir, mayang hapon. Sir Rene Amdales, yes sir, mayang hapon sab. Ang San Pedro Kalungsod Edition Bible actually hindi ko po alam pero may naipadala po sa akin si Sir kasamaan po namin sa LCA. May napadala po sa akin na isa na copy pero parang limited edition lang po ito Okay, yun, sino pa? Sir Wel Alaan, good afternoon. Si Roy Tundag. Mo ba? Ito ni Angkon nga ang SDN negosyo. Mo ba tagatagom mo dahil na nindot kinay may mga dipon sa Katoliko di astagom. Okay, mo ba Sir Ray? Lagi. At least na mga dipon sa astagom mo ni iyang tawag ining iyang dapat atakihon na Sir Jason na address is di kusog kaayo mo inom ug magkahubog. Sir Ariel Kiel, yes sir, good afternoon po sir. So mga sir, hindi lang po muna po ako magtatagal po mga sir ha. Kasi naka-ano po ko sa appointment po ngayon
Okay, so inumpisahan po natin ang programa pong ito sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin ang programang ito sa pamamagitan rin po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the spirits of the Masons, and all those who are commended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan po na bong persa ng TV Poliapunto-Argumento na pinungunahan po ng Catholic Apologists International, sa makasamahan ko po sa LCA at sa lahat po ng mga Katolikong tumutulong, sumusuporta at nagsusubaybay po sa programa pong ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R.J. Seno. Pansamantala magpapaalam po sa magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Maayong buntag kaninyong tanan, ano sa kita kini ang inyong atuang programa sa TV Poliapunto-Argumento, gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International, Sir R.J. Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa duha nato ka main YouTube channels, The Lay Catholic Apologists International Official, R.J. Seno II TV. So wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages, R.J. Roland Seno II TV, Poliapunto-Argumento page, Kuya Apologists TV page, and the RJ's Vlog 2022. O pwede sa bumag-send din na og Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din nyo ang atong mga channels, The Lay Catholic Apologists International Official, RJ Seno II TV, Kuya Apologists TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa bumag-send din ha o super sticker, super chats, ug super thanks. And magpasalamat po una ako sa mga igsoon na itong mga Katoliko nga always nagkatabang nagkasuporta sa atong programa, sa pinagi nila Sir Noli Medalla and family, Sir and Mrs. Ronda Discaliar and family, Sir Romeo Enodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy, Sir Rene Kiblat and family, Sir Denso Sibilias and family, Sir San Manila and family, Sir Tupig Galimit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Berden Lapera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Soles and family, Sir Jerry Minglan and family, Sir Rain, Ma'am Sheng Herdan and family, Mr. and Mr. Ramonal and family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Joy Velasian family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Jopit Sian Amort and family, Sir Rosiliac and family, and Sir Raimundo Bongcalis and family. Og sa tanan nga nagatabang nagasuporta nga wala nagapalitok sa ilang mga pangalan sa itong programa, daghan king salamat tungod sa inyong tabang ug tungod sa inyong suporta kining atong program ana gihapon dinhi sa social media. Og yun hangtod karon gihapon kining ato ang program yun nagkinahanglan gihapon kini sa inyong gitawag og tabang kay lagi wala kami mahimo dinhi kung wala ang inyong tabang o wala ang inyong suporta. So sa gustong mo tabang o sa gustong mo suporta, pwede nyo ipadala yung tabang suporta, pinagusto mga account numbers, kung nakaroon sa mga screens, kanya nagadagan ng information, o pwede sa mo, mag-message sa to ang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Okay, Sir Edwin Nerosa, maayong buntag din mo, sir, og sa imuhang pamilya. Okay, gahapon, gabi. Wala kayo ko nakatakel sa ato ang tawag inang topic tungod kay naay pastoy nga nisulod sa ato ang gitawag og program. And syempre, ang iyang buhaton lang unta is mag-question. Pero sa dagan sa tawag ining diskusyon inihitabo nga murag nahulog nga siya nag-question i-correct pata niya. So ang nahitabo na yung mga portions dito nga kita ang tawag ining nangutana. And normal sa to ang program magud mga sir mga ma'am. Nga pag naay mo sulod syempre ato yung pangutanon nga kinsa imong pangalan, o sa imong pundok, narehistro ba ni imong pundok. And syempre
pag mutubag siya, buot pasabot niya na mutinud-anon siya nga nisulod sa atong program. Og in fairness pod sa nisulod kagabi so ang nahitabo is nitug-an gid siya nga ang iyang pundok 2015 pa narehistro, and at the same time ang iyang pundok gitukod og Amerikano. So dili di gikan sa tuang Ginoong Kristo. Unya na ako mga nabasa sa mga comment sections nga syempre ang ato ang kuan mo gabi ang ato ang topic manggod gabi mga sir ako sa tan-awon ha ang topic manggod nato kagabi is about di kuan dili lang ha tan-aw sa nako tong title niya kagabi ha ay hindi na dito sa ato ang tawag ining Facebook page na dito sa Facebook page dito sa kuan. Ang ato ang topic kagabi inutusan ba ni Kristo ang mga pastor protestante para magturo ng ebanghelyo. So mo na tong topic kagabi Nya pagkahuman dito sa comment section na ay nakabutang dito kana ding Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. So nga naman kay nakabasa man sila og tawag ining pastor dito so ingon na sila labot na mihana. So mo nang ato ang usa-usahon karon na mga sir o mga ma'am para at least ato ang mahatagan og ginagmay nga pagtin-aw ang ato ang gitawag og pagtuo. And at the same time, mahataga po itong pagtinaw kung sabi po buot pasabot ana sa mga writers nga nakasulat din sa balaang kasulatan. Okay, Sir Nestor Bernales, yes sir, maing buntag, Augustan ng Katoliko sa Pinas, sana magkaisa na ta, wag iboto ang politiko na inaapi ang mga pari, kaya gani, sir. Pero naman po yung mga panahon po usahay nga tawag ining ang ato ang mga ministro usahay wala na sa lugar ba kumbaga. Pagkaman sa larabi apoy ni uyon anang separation of the church and state, di ba? Sa larabi ni uyon ana ang mga pari diri sa Pilipinas walay imik anang separation of the church and state, which is dili na dapat unta. Ngano man kay kung ang gobyerno man gud nato mga sir mga ma'am wala man gyud tawag ining relihiyon. Kung wala siya faith, wala siya religion, ang mahitabo man gud ana unsa may ma-expect nato sa ato ang mga politiko. Wala gyud na kitawag og pagtuo. Nya gawa sa ila pag implement sila balaod, ila gyud nang igawas ang pagtuo. So kung igawas nilang pagtuo, so buti pa sa tanang mga gi-implementar sa balaod purely human implementation and human understanding mo gihatag din ha. And syempre ang human understanding imperfect man. So tanang mga balaod nga gi-implementar imperfect. Kaya naman kay wala na may religion nga tawag ining naka-appeal. Wala may faith. Mahimo lang maging perfect ang atong human presentation kung naatay faith, naatay graces. Unya, ang faith o graces wala man na sa gobyerno, na man na sa simbahan. So mo na Sir Nestor Bernales. Okay, balik ta sa ato ang topic kining Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Ato ang basahon ang balaang kasulatan before ta mo adto sa ato ang pagpasabot. Kung tama ba ang pagsabot sa atong mga higala nga mga dili Katoliko nga kanang word nga pastor nga naa din sa Ephesians chapter 4 verse 11 apil din ang mga pastor protestante. Yan. Basahon na to Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Kini ang nakasulat sa balaang kasulatan. Og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ibanghilista ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo, hangtod sa makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa, sa pagtuog sa kahibalo, mahitungod sa anak sa Dios o makabuot sa kahamtong sa pagkatao, sa sukod sa gidakon sa kahupngan ni Kristo. Aron kita nga dili magpabilin nga mga bata pa nga igatuya-tuya o igaliyok-liyok sa tanang hangin, sa tuluuhan nga pinaagi sa lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagpamugdag kasaypanan. Hinunua nga magsulti kita sa Tinuo, dinuyugan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Gikan kaniya ang tibok lawas ingon nga nagtakdo og nagsumpay pinaagi sa matag usa ka lutahan nga gipakadangat sa ano sila nga nasumpay pinagi sa matag usa og lutahan nga gipakadapat diha ni ana sumala sa paglihok sa tagsatag sa kabahin magadawat sa iyang tinubuan sa lawas aron sa pagtukod niini pinaagi sa gitawag og sa gugma. So dinhi ilang giangkon nga ang word pastor ang word pastor gisulti sa Efeso 4:11
apil kuno ang mga pastoy protestante. So ang atong tubag anak mga sir mga ma'am di na tinuod. Nga naman, remember nga gisulat kining maong sulata 1st century AD. Wala pa'y pastoy protestante. Ang pastoy protestante ming lugsot lang, ming sulpot lang, mitunga lang, daw uho nga resultas lipak o resultas dalugdog ni abtong 16th century after Martin Luther. Pastoy protestante po after Martin Luther. And kung ato ang tanawon, kung ato ang tawag in tanawon from the 16th century hangtod sa 20th century, sagad sa mogamit sa terminong pastor is mga born again Christians. Anang mga born agoy ba? Mo na sagad gimogamit anang word nga gitawag og pastoy. Pero before ana reverend, ang ilahang tawag ko sa reverend na aman lagi ngun ana. So dili pastoy. Except sa title lang. Pero kung minutag tawag yun nga ilang sangod yun sa usa ka tawo nga nagdumala sa ilang sekta nga pastor. So ang mahitabo ana is nahitabo lang ang pagsugod kung wala ko masayop mga around 18th and 19th century. So buti pasabot kung ato ang sabton pagsakto pag-ayo ang Ephesians chapter 4 verse 11 walay kalabutan sa mga pastoy protestante nga mingsulpot lang after the 16th century. Walay kalabutan. Number 2, kung ato ang tanawon ang gisulti ni San Pablo, ang uban gitagaan niya og gasa, abot pasabot dili tanan. So ang pagkapastor is dili siya or wala siya gihatag sa tanan. Nga gitawag og sakop sa gitawag og iglesia. Kung ato ang tanawon ng atong mga higala nga mga dili Katoliko, halos tanan nga lang nangulo sila puro pastor na. Di ba? Gawa sa gitawag og mga membro puro na pastor. So, buti pasabot, dili sila mo'y gisultian o wala sila labot sa gisultian sa Ephesians chapter 5 at chapter 4 verse 11. Number 2 point. Remember nga ang nagsulat ni ini si San Pablo. Si Saint Paul. Si San Pablo, siya ang mas labawng nakasabot sa terminong pastor nga iyang gilitok sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Unsa man ang buot ipasabot ni San Pablo ni ana kanang giingon din na nga pastor. Pastor ba nga ni butho lang o pastor ba ni butho lang after the 16th century? Dili. Unsa man nga pastor gisultian din na kanang buot ipasabot ni San Pablo. Acts of the Apostles chapter 20 verse 28, mga obispo. Mga bishops. Mo bitaw sa simbahang Katolika, dili tanan obispo. Ang mga nagdumala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mga pari, pero dili tanan obispo. Pero nga naman, kang obispo manggod, sila manggod ang nagupot sa fullness of priesthood. Kaya si Kristo, obispo man to. Pastor man to si Kristo, pastor at the same time bishop. Kamutingon tawag ining ni San Pedro nga si Kristo, siya ang chief bishop. So, siya ang pinakanabaw nga tawag ining obispo. So, buti pasabot, kung nato ang sabton pag-ayo, ang buot ipasabot ni Saint Paul sa Ephesians chapter 4 verse 11 nga pastor, refer na sa obispo. Refer na sa obispo. So, ang obispo, gigasahan na sila, so i-determine na o kinsa magyud ang tawag ini nga naay-gasa sa pagdumala sa katawan sa Dios apil sa iyang mga ministro. So, mao na ang Santo Papa, maoy mo appoint. Muna sa ato ang simbahang Katoliko, ang Santo Papa, siya na ang mo-appoint nga ikaw mahimong obispo. Nga naman, gitan-aw na sa Santo Papa, kaptong iyang gitawag og mga karisma to rule, to tawag ining to guard the faith, to guard the faith of the church. Mo bitaw ang ato ang tawag ining mga obispo na ana sila shepherd staff. Makita mo ng tungkod or bunal sa obispo nga ginagunitan. Nagpasabot ka na nga siya ang protector, siya ang tawag ining local protector sa simbahan. Nga ba ito ang tawag sa iya local ordinary. Buot pasabot, siya ni protector ana nga lugar. So di gid niya pwede nga tawag ining pasagdan ang mga lubo unta nga mosulod sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang iyang himuon is iyahan ng i-rebuke. Iyahan ng tawag ining supakon, iyahan ng awayon kung baga. Nga naman kay para walay si bisan kinsang kalag nga mawala ni ining maong gitawag og turila. So ingon ana ang trabaho sa gitawag og bishop. And at the same time ikaduha, naamag mga sala nga dili mapasaylo sa tawag ini nga
ang mga ordinaryong mga pari. For example, abortion. Kana dili na mapasaylo sa ordinaryong mga pari. Ang makapasayloan na, ang makatangtang ana ang obispura. So kanang ilahang staff usapod sa mga timaan ana ang mga magbalante magud sa karnero magud mga sir mga ma'am isa pag naa magud karnero nga masangit sang pinit di na makagawas ang karnero ang bishop mo ay mo kuha pinaagi atong iyahang staff nga iyahang ibutang sa liog sa karnero niya pagkauman iyahang birahon katong karnero nga nasangit sige tawag og sang pinit maupod na naay mga sala nga sang piniton kumbaga pasabot bugat nga di na makagawas ang gitawag og tao. So kung ang tao muduol sa kumpisalan unya kanang sala nga dili mapasaylo sa mga ordinaryong mga pari siya ra ang makatangtang ana. Siya ra ang makatangtang ana mga sera mga ma'am. So ingon ana ang dagan sa sitwasyon nato mga sir mga ma'am. So but pasabot kanang ato ang Ephesians chapter 4 verse 11 way kalabutan ana ang mga laing sekta. Wala kalabutan mga laing sekta ana. Nga naman, kaya ng Ephesians chapter 4 verse 11, mga obispo man, nga naman, Revelation chapter 1 verse 6, gitukod ang iglesia, gitukod ni Kristo, isip gingharian sa mga pari. Dili gingharian sa mga pastoy. Gingharian sa mga pari, si Kristo pangulong pari, pastor at the same time pangulong pari. So pag na ay paila nga they are pastors pero dili naman pud pari ay mga peke na. Pag naay magpailang ang mga ministro nga tawag ining dili pare ay mga piki na. Bugos na. Bugos na kumbaga. So mo anang bantay-bantay ta mga higalag mga igsuon ano man kay sa tuang panahon magud mga sir mga ma'am daghang kay magangkon-angkon anang set sa Biblia mo to gabi di ba? Na ay nisulod din nga pastor mo na magkatawa ko kay bisag asa na lang lugpad iyang intaong argumento. Bisag asa na yun in taon na tugpay ang argumento. Ang naasing una-una gusto niya mabasa letra por letra. Wapon nila hunahuna ba? Kung mabasa ang letra por letra, sigurado yun na ngam na. Magdagma gud sa angkon ang nakasulat sa Biblia. Sigurado yun ko 100%. Giangkon man gani karon nga wa ibutangan ni Kristo ngalan ng iyang iglesia. How much more kung butangan na og tawag ining ngalan? Di ba? Angkon ng nila. Kaya para ingnon nga sila nagtudlo o sila naggahupot sa gitawag og tinuod. Muna nga ang wisdom sa Ginoong Jesucristo kuan gyud grabe gyud ka perfect kumbaga. Nga naman kabalo man gyud siya nga moabot ang tawag ining panahon nga daghang gyud mga uhong nga mangangkon sa iyang ngalan, mangangkon sa iyang otoridad. O tan-awa na sila karon. Tan-awa na sila karon, di ba? Sagad sa ilang ipanulti, puro ginapulong ni Kristo, puro nakasulat sa Biblia. Pero sila pud mismo wa nagkasinabot. Asan din na tong espiritus kabaturan nga ipadala sa Dios, ipadala ni Kristo ngadto sa iyang iglesia. Kung sila pa tinuod nga iglesia, ngano niabot man sila sa 63,000 ka mga secta denomination nga milokop sa tibuok kalibutan. Ngano niabot man sila nakadaghan? So buti pasabot wala sila Espiritu Santo. Siguro, Espiritu Tunto na Na Espiritu Tunto sila po, Espiritu Santo. Wala Espiritu Santo na nila. Muna, kung imuhang makipag-diskusyon ta nila or tinubagay ta nila concerning about the faith, bisag asa tugpa ng ilang gitawag og argumento. Bisag asa tugpa na ilang argumento. So, kung naay mga pastoy, dili pare, dili po sila tawag ang mga obispo o wa sila koneksyon sa mga apostol ilabi na sa kang San Pablo nga kanang tawag ining nagsultian ng word nga pastor so buti pasabot bugos na fake na and number 3 points na to mga sir is dili pwede nga San Pablo ra pimusupak sa iyang kaugalingong gisulti. So nagsulti siya nga naay pastor sa Ephesians chapter 4 verse 11. Pero ingon niya, unsaon man pagkadawat sa pagtuo kung way magwali. Unsaon man nga naay magwawali kung walay gipadala. So kanang pastor nga gisgutan sa Ephesians chapter 4 verse 11, gipadala ka na. So ang question din na karon, kanang ilang mga pastor kinsa may nagpadalaan na nga musangko ang tawag ining koneksyon ngadto sa panahon sa mga apostol. Wala kay mabasa
nga tawag ining dokumento nga kini mga pastoy karon nga mikuyanap sa tibuok kalibutan nga nagtukod og ilang mga kaugalingong mga pundok na koneksyon sa mga apostol wala. Wa gyud kay tawag ining makita nga o kay mabasa nga mga dokumento natin mabasa mga dokumento nga moingon nga sila gitukod lang og pastoy nga mga Amerikano, gitukod lang Koreano, gitukod lang og Hapon, gitukod lang Pilipino. Oh, may koneksyon kang Kristo. Nya kang Kristo mo sa Jerusalem gud gikan. Mo bitaw nga ang kasaysayan mismo nagsulti. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So kita mga Katoliko mo nang atong ginagunitan eh. Mo nang abisag unsaon nila atake sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, magpabilin nga mo barog ning maong simbahan. Nga naman tungod kay mo man ang iglesia nga tungod ni Kristo, mooyon kag sa dili. Mooyon kag sa dili, mo nang iglesia nga tungod ni Kristo. Mo bitaw hangtod karon nga bisag usa nga pastoy nga mga taki sa Iglesia Katolika di katug ang kinsa bagay nagtukod anang iglesia ha. Kasi nagtukod anang Iglesia Katolika. Ang uban miingon dayon si Constantino, ang uban si tawag ining Ignacio, ang uban mga paghano daw, ang uban natukod lang 1869 1870. Asa man yung nakuha ng chismis? Diba? Asa man yung nakuha na? Ang nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang atong Ginoong Hesukristo walay lain. Sir Edwin Rosa, akong i-try sir nga makaadto og San Pedro tomorrow. Sir Ramonaol, yes sir, maayong buntag. Sir Ray and Ma'am Sheng, maayong buntag. Ninyong duha din na. Thank you kay sa Solution Tabang technically sa program ha. Sir Nestor Bernales, Bro RJ, kanang mga pastor di na musabot, bisag nakasabot, kay mawad-an man uglong ago. Kaya gani. Okay, pa-shout out kay Ma'am Sheng, nasa ko atubangan. Shout out Ma'am Sheng ha. Good morning, Ma'am Sheng, may butang G sa tanang tigpaminaw, labi na sa katra din na. Yes, ma'am. Good morning. Kini murag ko alam ko na ko ni kay wa gyud na nako ani wa nako na natagaan og pagtinaw gabi kay naka-focus ko dito sa nisulod sa program. And katawa ko gabi kay buutan kitong pastuya. Inoon siguro basig kuanto basi og kanang dili gyud ingon tong nga kanang bitawng sana kanang radical nga pastoy ba. Nya pagkahuman siguro bag-o mabot siguro na pastoy mo nang hinungdan nga ala magsigira yango-yango. Magsigira sig yango-yango sa tawag kanang ako ang mga question. So, maura na ang tawag anang iyang ginabuhat. Hangtod nga wa sa kamalay nga nagisa na siya sa iyang kaugalingong mantika. Yon. So, kidawat niya agito ko sa mga Amerikano niya ang iya ra giproblemahan kay number one ngano do na motisto tagbata. Ang tubag nato kay ang bata tao man. Kapag man ingon niya kanang bata dili man na matudloan unya kay ako ato ang manggihatag ang argumento nga ang bata matudloan niya Dios pagid ang magtudlo. Nya gusto gyud niya nga sila gyud matudlo. Nya ngano ipugos mo gid mo pagalingon nga di man ka makatudlo anang mga tao nga diin beyond sa imuhang capacity nga motudlo. Dili man ka Dios. Nya ang Dios kini tudlo mas mga bata. So kung ang basihan nga pwedeng bunyagan na kay tungod matudluan so nakapasa ang bata, di ba? Nakapasa ang bata ngano man kay matudluan man siya nya kuya pagit ang magtudlo kay ang Dios. Unya naa pag mabasa ba lang kasulatan nga tinuod gyud nakakaton ang mga bata kay nakahatag og hingpit nga pagdaig niya. Mo jud buutan siya pero kabalo siya na ipit na jud siya kay maulagi Ma'am Sheng nga sige ra siya tango-tango maulagi. Oo. Mo na ko ang tawag anang ato ang gitan-aw ba. So mo nang kay actually ingon siya na do siya pangutana sa kuha. Ug kabalo ko pag pastor gani na nga mosulod gani, pastoy gani protestante nya gibutan pa ganin niya sa iyang name nga pastor. So buti pasabot kung sa kuan pa ba nga dirangguhan na ng demonyo ang nagpaluyuan na. So di na nato na alang-alangon. Basta dirangguhan gani ang demonyo nga mosud tuan niya, di na nato na alang-alangon. Di man nato na alang-alangon ng mga tawag anang mga low level demons or devil nga nagpaluyo. How much more nga kanang makita to pastor na good. So, hilig yun itig patay og katawag in kalag sa mga Katolikong inosente. Amo na nga to ang dukdukong yung sakto. Nga naman, kay para wa na si mabiktima ba, kumbaga. Para wa na si mabiktima nga makalag sa mga Katolikong inosente. Oh, so, di ato ang tawag ini gidukduk. Di sa kaporma.
Yung isa nga, di mo magibabasa di Romano Katoliko, common sense lang ba? Kung butangan ni Kristo ng Romano Katoliko, sigurado gyud ko nga ang kuno ninyo na. Manang wa gyud butang niya sa Ginoo. Ni angkon ra gyud na ang aman sa bakak ang yawa, ni uura pod na ang yawa ang ama. mo lagi si Ray. Mo gyud. So mo na ba nga magkatawa ko. So mo lang nga pag musud na sila dinhi, kinahanglan gyud ta kanang careful ta sa ato ang tawag ini mga argumento nga naman kay ang style mo gud nila mangilad mo gud sila. So kana mga sir mga ma'am. So di lang kay kun ako magdugay kaya unya na-replay unya sa atong YouTube channels ang katong diskusyon namo kagabi mga 3 PM ma-post siya sir. Karon man tato niya ako una is mag-live ko karong buntag para unyang gabi is alas 6 is page lang ang ato ang i-live. Okay, so di lang siya kauna kay ko magdugay. So sa gustong mutabang sa atong program, pwede niyo ipadala yung tabang suporta pinaggusto mga account numbers kana kon di sa mga screens kana nagadagan nga information o ga pwede sab mo mag-message ato ang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Okay, yun. So sa 31 viewers na to, good morning ninyong tanan. So ato among gisugdan ng atong program sa pag-ampo ato pug kaning tapuson pinaagi sa pag-ampo. Ino ni Patrick Filie et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sir Ray, mo lagi sir, review na lang kaunya sir. Okay, sa ngalan sa magprayer sa Stevia Pulia Punturgomento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubanan sa LCA, sa mga Katoliko nagasubaybay nagkatabang nagasuporta sa tong programa kini yung ubos nga alagad ug gusto sa pagtong Katoliko Sir Arjuseno temporary mamilikan nyo bingon. Iglesiam servire et fidem Catholicam defendere. Mayong buntag kami tanan. Ave Maria, viva Cristo Rey.